Kumusta ka matinud-anon? Lami kay paminaw no. Uy kana si ano ba matinud-anon kaayo, di ba? And our topic for this for the month of June, let's gonna talk about faithful men. And maoning as always gyud magkatawa siguro ang uban ani pag makadungog faithful ba gyud ang mga men. Pamatan na katapad nimo pag lalaki na ina faithful ba gyud ang mga men? Ay labot pangutan ang mga babae. Nga naman, but why we need to be faithful men? Nganong kinahanglan man ta mahimong faithful? Nganong kinahanglan man ta nga mahimong matinud-anon? You know what? Wala ko ilaing pangandoy o dapat mahimo natong pangandoy tanan. Nganong kinahanglan ta mahimong faithful? Kasi sa katapusan, wala tay laing gusto madungog kundi kini nga word. Malihog ko sa isa ka mic. Marag wala ata na plaster na dapita. Ayan. Wala tayo laing, dili ako ang mic. Wala tayo laing gusto madungog nga word. You know what? Gusto ko, sa katapusan, kini nga word ang akong pinakagusto. Next anak, pinakagusto madungog. Well done, a good and faithful one. Welcome to the place where you belong. Well done, my beloved child. You have run the race and now you're home. Welcome to the place where you belong. Amen. Well done. Kinsay ganahan, ana? Kana kung pag-abot sa Ginoo ingnon ka, well done, good and faithful one. Ina nang katapad di mo ikaw na. That's why we must always be faithful. Amen ba? Dapat ganun itang faithful. Pastor, ingon kalasan, di pastor, walay faithful. Wala gani. But paningkamutan nato nga mahimo tang faithful kanunay. Amen ba? Nganong wala magi faithful, kay wala magi perfecto nga tao. Pero, pag paningkamutan nimo, pag naana sa imuha ang Ginoo, ang imong pagiging faithful, ma-develop o ma-develop ra na. Amen. Kasi nangandoy ang ilahang faithfulness, ang ilahang pagka-faithful, ma-develop. Maskin ako. Nga naman, nangandoy ita na tanan. Nga nung kinahanglan mata mahimong faithful? Because it is the right thing. Mao'y pinaka tama nga buhato nato. Wala na ilain. Bisag ang imong asawa, nangandoy na nga mahimo kang faithful. Bisag mag-uyab-uyab pa ka, wa na siya laing pangandoy, kundi mingon na siya, wa kay laing lingian, ha? Okay, sa naiuyab diri, di ba? Maingon mo, dapat di ka mo lingi sa lain, sa ako aragig ka. Di ba? Ano? Yeps. Pag makakita gani, mga lalaki gani, mag-drive, pagkakita, anong naamay nilakaw dito? Mismo lingi ba? Naamang asawa. Nga naman. Katawa sa Eduardo. You need to be faithful. Amen? Kailangan ba niya? Pero wala kang asawa dahil, naaman o wala, you need to be faithful. Amen? Faithful, you need to be loyal, to be faithful, because this is the right thing to do. Wala nila ang pinakanindot na buhaton, kundi mahimo tang faithful. Wala siguro bana or asawa nga nangandoy ang iyang asawa dili mahimong faithful. Kinsa may bana diri or asawa nga nangandoy ang iyang asawa, ang iyang bana faithful kanunay sa iya. Say amen. Ala ang uban wala. Pastor, saon magud ni pastor? You know what? This is the right thing to do. That's why we must always be faithful. Wala na tayo laing buhaton. Kung tanaw na to, why is it the right thing to do? Because God expect us to be faithful. Pastor, nag-expect di ay ang Ginoo nga mahimong faithful? Yes. Nga naman, siya gani nag-expect, naging faithful magani sa imuha, ikaw pa kaya? Kung naging faithful ang Ginoo sa atua, dapat kita po maging faithful. Di ba? Kaya di ba pwede nga, because love must be symbiotic. Give and take.
Kung unsay gihatag nimo, di ginato malikayan, nangandoy ta nga mao po na padung sa atoa. Ibig sabihin, kung ang Ginoo naging faithful sa imuha, dapat kita po maging faithful po ta sa Ginoo. Amen ba? Mauna ang pinakanindot natong buhaton, we must be always be faithful. Nga naman, apil ba yan na sa bunga, sa balaang espiritu? In Galatians chapter 5, verse 22 to 23, naa diha, siyam kabuok bunga ang balaang espiritu. Tanawa, ay murag dalit gamay ang ato ang ano re. Okay, but the fruit of the Spirit is, number 1, love, joy, peace, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ibig sabihin, kung muingong kag faithfulness, na-apil na siya sa fruit of the Spirit. Ibig sabihin, samtang nangalagad ka sa Ginoo, mao na gina-expect nga ma-develop sa imuha in the long run. Ibig sabihin, dapat makita na sa imuha, okay. Mo day ni bunga. Siguro karon gitanom pa lang ka, matingala ka, nganong di pa man ko, wala pa man ko self-control, dali pa man ko masuko, wala pa man ko patience, wala pa man ko kalinaw, basi gitanom pa lang ka. And at that time, nga gitanom pa lang ka, natabunan pa ka ba? Unyo mo agi pa may kagkalayaan na, basig mao pa na, pero on the long run, dapat panganduyo nimo nga ang imong kinabuhi mubunga ni ining mga butanga. Dapat mahimo kang mahigugmaon. Kung sa una, init ka og ulo, karon dapat dili na. Kaya nga naman, mauni ang bunga sa imong pagpangalagad, sa akong pagpangalagad, diha sa atong buhi nga Dios. Gi-expect na sa Ginoo og isa ang pagiging faithful nga gi-expect sa Ginoo sa imuha. Ina nakatapad nimo mo nang dapat mahimo og yang faithful. Kaya nga naman, kaya kung dili ka mahimong faithful, asa na ang bunga sa balaang espiritu. Sa kadugayan nato nga pagpangalagad sa Ginoo, dapat as much as possible kinita na develop na sa atoa. Pastor, usahay pastor, na mapugna naman ako kung gugalingon, pero init gyapon kog ulo usahay. Pero I believe na ay development. Amen. Naabay na develop sa inyo ha? Kung pangutan na nakatapad nimo, kinsa man ka sa una o kinsa ka karon. Ayaw kong igna nga, sa una, maldita kay ko. Karon, mas ni samot. Ay, why na-develop na? Kung maldita ka sa una, dapat karon kabalo na ka mo control sa imo pagkamaldita. Ina nang katapad mo, amen po doy. Diba? Nga naman, dapat kung sa una, di ni mo makita ang kalinaw sa imong kinabuhi, dapat later on, makita na sa imo ha. O ang pinaka-importante sa tanan, faithfulness. Makita sa atong mga tagsa-tagsa kakinabuhi. God expect you. Ibig sabihin, kung mauni ang fruit of the Spirit, mauni ang mugawa sa tanang mga Kristohanon, kung naana sa imuha, congratulations, you're growing. Kung i-check nimo karon, mahigugmaon ba ka? Naa ba kay tinuod na kalipay? Naa ba kay kalinaw? Taas ba kay pasensya? Nagbinuutan ba ka? Maayo ba ka? Faithful ba ka? Gentle ba ka? Mga istorya? Nga bisag suko na ang uban, moingon lang gihapon ka nga. God bless, sister. Pag natamakan ka, ang uban, iso kay pagtaro ba? Sabay gusto nimo. Moingon lang gihapon ka nga, okay lang na. Gamitin lang, kalma. Sa to? Kalma. Kanang pagkakalma, don't you know, that is also a fruit of the Spirit. Nauso man na karon sa TikTok, pero dapat di lang na sa TikTok, ihaom nato na sa atong kinabuhi. Hawag yung sayaw, kalma. Sa ito pagsayaw nila, di mo kabalo. Pero pag naay kaaway, way kalma. Ang baba, way kalma. Ina nakatapat ni mo, kalma. Kasi kung dugay na ka nangalagad sa Ginoo, God expect you to be faithful. Kung wala pa na sa imuha, pangayua sa Ginoo. Lord, nangandoy ko, mag-matured ko ni ining dapita. Asa man ka dapat mahimong faithful? Siyempre, number 1, sa Ginoo. Sa imong asawa.
sa imong pamilya, sa imong trabaho, you must be faithful. In everything, we must be faithful. Nga naman, God expect you to be faithful. Kung makita nato diri sa 1 Samuel chapter 12, actually, kini nga time ba na maalam na ni si Samuel, si Samuel ba? Kay, in 1 Samuel, mauni nga panahon nga ang Israel, nangayo na sila og hari. Kaya sa una, wala gyud sila hari. Okay? Ang ilaha sa una, ang nag-lead sa ilaha, mga judges lang. So, kini nga time, nangayo na sila hari. Unya, mo tong ana si Samuel nga, tiguang naman kaayo ko in verse 1, 2, 3, Samuel chapter 12, ana Samuel diha, tiguang naman kaayo ko, kung naaman siguro ko'y nabuhatan og sala sa inyo ha, pwede ko ninyo akusahan karon. Lami kayo no, kana nakapangandam ba siya sa iyang pagpanaw ba? Sa iyahang katapusan ba? Ana siya? Unya, kung naaman siguro ko'y nakawatan sa inyo ha, wala na diha, pero tanawa sa inyong Biblia, naagi na diha. Kung naaman ko'y nakawatan sa inyo ha, naaman ko'y natikasan sa inyo ha, sultihi ko kaya kung ulian. Ug naaman ko'y nautangan sa inyo ha. Di ba? Lami kay nani no, kanagong murag katapusan na moingon ka ba nga siguro murag tiguang naman gid kaayo ko kung naaman ko'y na pasakitan sa inyo ha. Pwede ko ninyo inyong anuhon karon. Ako naaman po ko'y natikasan sa inyo ha. Nalamangan man ta mo og nautangan ta mo. Sultihi lang ko kay bayaran ta mo. Lami kay paminaw no? Di kay hanto sa imong kamatayo na lang ba ignon kag ang imong utang intaw nawa na lang kas kalibutan wa pa nawa. Grabe si Samuel ako. Grabe si Samuel oy. Lami kay paminaw ingon ani ba? Anak ko, Lord, ay sa kukuha, Lord, kaya napo ko'y utang. Hindi pa po ko makaingon nga, Lord, halimbawa, lasa ko, tigwang na ko, maingon ko nga, ako naamang ko'y nalamangan sa inyo, ha? Naamang ko'y nautangan sa inyo, ha? Pagsulti lang mo kay, ako anang bayaran. Unyag daghag mo duol pa lang sa ako, maingon ko nga, Lord, ay nalang sa kukuha, ay Lord. Di ba, lain kayo, so, pero si Samuel, mo niyang gibuhat. Gusto lang ko masabtan natong tanan. Now, pero in verse 4, mao na yung pinakaganahan po na ako nahitabo. Kabalo mo kung sa ingon sa mga tao. Ana siya, Samuel, wala gyud. Wala minimo ginadaog-daog, o wa gyud kay gikuha sa amua. Lamia, oy, ina nakatapad ni mo, sana all. Sana all, kanawa, kinsa may utang dire, taas ang kamay. Oh, no, naay may utang, oh. Grabe. Utang na loob. Aday gyapon. Pero si Samuel, I believe, apil ni sa ihaba, pag ingon niya nga, kung naamay nasakitan ako, kung naamang ko'y na tikasan, naamang ko'y nakawatan, i-accuse ko karon. Huwag naamang ko'y nautangan, sulti lang mo kay ako ang bayaran. Kapaingon niya in bayaran, that is in verse 3 sa 1 Samuel chapter 12. Pero nindot kay paminaw ang ingon ni Samuel ba? Sa mga tao, no, you have not cheated or oppressed us. You have not taken anything from anyone's hand. Wag kay gikuha. Lami kay paminahon ba? So at that moment, ingon din si Samuel, wala man di ay, ana siya nga, karon mauni ang sulti nga, katapusan naman ako, siguro, pag ano mo, kay ang Ginoo, nasuko man sa inyo, kay nangayo mamug hari, kay katong wala pa mo'y hari, siya pa ang inyong hari. Pero karon nga, naa naman mo'y hari, so, inyo man yung gipangayo, nasuko gid ang Ginoo sa inyo. Niingon gid si Samuel ana. And verse 17, mao na to niingon siya nga, so karon harvest time naman karon, mutawag ko og kanang linog ug ulan para ma-realize ninyo nga wala nalipay ang Ginoo sa inyong gihimo nga sa pagpangayo ninyong hari.
Usahay di ay natay ginapangayo nga ang Ginoo wala malipay pero gihatag gihapon niya. Pero iyahang gihimo ana is ginatagaan niya pamaagi para makarealize ka nga nagkamali ka. And verse 17 na siya. So, and kato nga time ni ano man gyud nilinog man ani thunder ni dalugdog man gyud. Ang mga tao nahadlok. Pagkahadlok sa mga tao niingon sila nga ala Samuel nakasala gyud ko sa Ginoo. Na-realize nila at the time na-realize nila nanghayo sila pasaylo kay ngano man. Lami kaayo pag maka-realize ka. Ala nagkamali di ko. Ngano man mangayo kag pasaylo. Pero until such time nga di gyud ka makarealize nga nagkamali ka, ay magpagahi gyud ka. Ang uban gani kanang moingon dili mo simba, ang uban dili mo atog appeal og fellowship. Hangtod dili nila ma-realize nga dili nila na kailangan ng mga butanga. Until di nila ma-realize nga kinahanglan nila mo appeal og prayer. Until di nila ma-realize nga kinahanglan magbasa og Biblia. Magpagahi gyud na sila. Kay ngano man di man ma-realize. Pero kini si Samuel ingon siya, and you will realize. Until such time sa ako ang kinabuhi nga wala gyud ako na-realize nga kailangan gyud ako ang pulong sa Ginoo. Wala man gyud ko nagabasag pulong sa Ginoo. Mutuo mong sa dili niabot sa panahon gani sa una ha nga pastor man gyud ko, I'll just be honest with you. Nga basa ko Bible Friday, Saturday lang, kanang mangandam lang. Pero at that moment na-realize na ako, karon everyday na gyud unya pagkauman lahi ra gyud ang feeling. Kung until ma-realize nimo nga nanginahanglan ka sa imong pamilya, ang treatment nimo sa imong pamilya lahi ra pod. Until ma-realize nimo nga nanginahanglan ka og kanang ginatawag nato og mga amigo, ang treatment nimo sa imong mga amigo lahi ra pod. Mao ni pag-abot dinhi na-realize nila ba nga at that moment na-realize nila, nagkamali di ay mi. Until na ma-realize na nimo, kinahanglan lang nimo ma-realize. Na ay mga panahon nga di nimo ma-realize nga kinahanglan nimo imong asawa. Na ay mga panahon nga di nimo ma-realize na kinahanglan gyud nimo imong bana. One time nakakita ko sa Real Talk ni Ate Inday, ana siya nga makita lang nimo ang value sa isa ka tawo kung wala na siya. Usahay man god, ma-realize nato ang halaga ng isang tao sa dihang wala na siya. Until na ma-realize lang gyud nimo, dili mausab ang imong treatment. Kung ma-realize lang gyud nimo nga ang imong bana kinahanglan nimo atimanon, kinahanglan nimo tagaag panahon. Kung ma-realize lang gyud nimo nga ang imong asawa kinahanglan mo tagaag panahon, kinahanglan og tagaag higayon, dili gyud nimo na buhaton until or unless na ma-realize nimo. Kung ma-realize lang nimo nga ang gadget makadaot dai sa imong mata, di gyud ka muundang og gamit ana. Ang kuno nako na-realize man ako na daot na magugmata karon. Paghayag kaayo, di na kay nako maklaro. Unless na ma-realize nimo. Unless na ma-realize nimo nga kanang katapad nimo, tan-awa ng katapad nimo. Kailangan na nimo lahi ra ang imong treatment ana. Unless. So kinahanglan usahay ma-realize gyud nato. Pero kini pag-abot dinhi. Pag-abot kang Samuel, tungod kay na-realize naman sa mga katawhan, ni ana sila nakasala gyud mi sa pagpangayo na mong hari. Ingon ani ang gihimo. Don't be afraid, Samuel answered. Basahan ninyo, 1, 2, 3, go. Even though you have done such an evil thing, do not turn away from the Lord, but serve Him with all your heart. Bisan pamag, nakasala ka, ayaw kalimot og duol sa Ginoo.
Bisan pa man o kanang naay mga panahon nga maluya ka, ayaw kalimot og duol sa Ginoo. Bisan pa man kung usahay dili nimo feel mo adtong simbahan, ayaw kalimot adtong simbahan. Bisan pa man di nimo feel nga mo daig sa Ginoo, daig ka lang gihapon ng Ginoo. Because worship it's not about emotion. Just last night, nag-istorya mi nala na Arji og na Cain. Isgot mi nga, Dad, ano ba gihapon ka ng genuine ba gihapon ang imuhang worship? Kung halimbawa, di man nimo feel mo atong simbahan, unya mo simba gihapon ka? And I say, yes. Eh, Dad, mura tao ka nang nag-ano-ana, mura tao ka nang nagpakaaron ingnon. Ni ato ka simbahan, pataas ka sa mong gamot, Lord. Kasasala, mga Lord, pataas ka sa gamot. You know what? Para sa kwa, yes, it's genuine. Nga naman, because worship, it's not about your feelings. By worship, but worship, it's all about Him. Usahay, dili man nato feel na mo atong simbahan. Usahay, di man nato feel na mo ampo. Usahay, di man nato feel na mo daig. Usahay, feeling nato makasasala man kaayo ta. Pero ang giingon niya diri, yes, nakasala man ta. But do not turn away from the Lord. Nga naman. Kay the more ka nga mo palayo sa Ginoo, the more ka nga malayo inuon. That's why as much as possible, bisag di kaganahan mo ampo, Lord. Pastor, dili na genuine. Kabalo mo sa genuine? Parihaan tagaan ta mo practical example. What if ako ang presidente? What if? Okay? Ako ang presidente. Ipatawag takate. Pagpatawag na ko sa iyaha, di gyud siya ganahan sa kuha. Mangutan ako, muadto ka dili. Mao ni pangutana karon. Gipatawag ka. Ikaw karon gipatawag ka sa presidente. Unya di makaganahan. Di mo ganahan na Muadto ka dili. Sige daw, inyong idea. Muadto dili, kinsa mingon muadto? Anong muadto man ka? That's how we worship. Bisag dili nimo feeling, because worship is not about you. It's not about what you feel. It's about who He is in your life. O kinsa siya ba? Ang Ginoo na gani ang nagpakamatay, ang Ginoo na gani ang nag-welcome sa imuha, ikaw pa'y padili-dili. That's worship. That's why we need to be faithful. Because this is the right thing to do. Morning ana si Samuel diri, lagkabalo ko, nakasala mo, grabe inyong nihimo. Nasakitan ng Ginoo, but do not turn away from the Lord. And verse 24, giingon diri, but be sure, mao ni katapusan yung giingon ba? But be sure to fear the Lord and faithfully serve Him. Bisan pa mag nasipyat ka, bisan pa magdili ka faithful, paning kamot duol gihapon nga numan kasi ang pagiging faithful mao lagi na ma-develop samtang nangalagad ka sa Ginoo. Di na gani ka faithful, di pag ka moabot, di pag ka maminaw, ni samot. Kasi diri man ta ma-develop. Kinahanglan kung mauni ang pinaka-importante nga gihatag ni Samuel sa mga Israelite, I believe mao po ni pinaka-importante sa atoa. Ina nagkatapa din mo, be faithful. Unsa man ang faithful? Sa pagdaig nimo sa Ginoo, sa imong commitment sa pagbasa og pulong sa Ginoo. Be faithful.
Sa imong pamilya, be faithful. Sa imong asawa, be faithful. Sa imong bana, be faithful. Kinahanglan na siya. Kabalo mo sa bang be faithful? Ilabi na para sa Ginoo, likay ang sala. That's faithfulness as well. Nga naman, serve Him. That's faithfulness as well. Nga naman, kaya ang verse 25, mo na yung worst. Go anak, next nak. But if you continue to sin, you and your king will be destroyed. Ingon dere, but be sure to fear the Lord and faithfully serve Him. Huna-una lang, think of the wonderful things He has done for you. Huna-una unsay gihimo sa Ginoo sa inyo ha. Kay kung magpadayon mo, madaot mo. And Proverbs as well, giingon dito, ang tao nga nagpadayon sa pagpakasala, bisag kapila na gi-rebuke. Siya tawagan na, stiff neck. Diba? Madaot nga wa na'y kaayuhan. Mo na worst. Since the beginning, makita na to, that pagiging faithful, gi-expect na sa Ginoo sa to, og mo ni pinakanindot atong trabaho buhaton. Usahay daghan kay faithful sa asawa pero dili faithful sa Ginoo. Mao nang dali ra mag-ilis. Pero isa lang ako makita. Pag faithful ka sa Ginoo, mahimo kang faithful sa tanang tao. Kasi ug unsay gusto nimo nga makita sa uban, ug unsay gusto nimo makita sa imong kagalingon, mao ba ni standard nimo. Dagag nangandoy nga muntag akong asawa ay faithful. Mangutan ako, faithful ka ba? Until na ma-realize nato or unless na ma-realize nato na nga manginahanglan mahimong faithful, malahi ang atong dagan. Dapat na nasabtan? So tama ba ang mahimong faithful? Yes. If tama ang mahimong faithful, we need to prove it. Amo lagi ni pastor. Dire na lagi. We need to prove it. Kailangan na natong ipakita, i-prove. Kung sa imong asawa, sa imong bana, paano ka makaingon nga imong na-prove sa iya nga faithful ka? Kanang na nag-chat nimo, nga ex nimo, nga gisulti nimo sa imong asawa og bana, kunyawa nimo gi-replyan. Kanang naay sa tawag ani, naay nang hagad nimo, pero gihuna-huna nimo siya, that's being faithful. Kanang wa ka nangatik sa iyaha, that's being faithful. Paano ka makaingon nga na-prove nimo ang pagiging faithful nimo sa imong mama? Kanang gipangutana kag asa kagikan, unya gitubag nimo sa sakto. Di kay pangutana ka, asa kagikanak, nagbuhat og assignment, nya naglaag-laag ra day sa mall. Ina nang katapad nimo, di na faithful. Kanang pangutanon ka, paano ka makaingong faithful ka sa imong higala? Kanang pangutanon kag asa na ka? Naghulat na mi dire. Kanang nag-ingon ka nga duol na pero paligo pa, faithful dili. Ang pagiging faithful, masulti ka kung paligo ka, mangko na ka, hala paligo, pabaya ko.
Pag magkita mo alas 11, niabot kag alas 11:30, tungod kay ang imong rason, Pinoy, actually, di na siya faithful. Sa mga Kristohanon, dapat perminti ta faithful. Pag musulti tag alas 10, unsay oras ka maabot? Okay? Pag malapas ka, ana, Pastor, 10:59 na abot. Unya, sa mana? Pastor, ayaw kalimot, alas 10 gihapon na. Alas 10, naalay pakapin, 59. Bahala na mo, unsaon nila pag-prove. Pero ang pagiging faithful, kinahanglan na to i-prove. Amen, amen? Nga naman, ingon ganin sa Proverbs chapter 20 verse 6 in NIV version, many claim to have unfailing love. But a faithful person, who can find? Daghang niingon ba nga, uy, tinuod yun ni ako ang gugma. Pero ang matinudanon nga tao, kinsa magi makapangita? Oh, at ato na ko na to ang GNT version, GNT ba? Everyone talks about how loyal and faithful he is. Di ba daghang mga ani, oy kabalo mo loyal ba kay ko? Di gyud ko mubiya ba? Faithful kay ko, matinudanon kay ko. Ang tanan daw nag-istorya ani sila ha. But just try to find someone who really is. Nagani ko isa ka Pastor Joy, hiramon ta ka Pastor Joy be. Nagani ko isa ka, actually nakita gina ko ni sa YouTube. Sa una ako ara ni gina-explain. Abi na ko dili tinuod gyud ay. Always daghang nagaingon, dali ra kayo maingog, I love you. Di ba? Grabe sa uyab pa. I love you. I love you too. Grabe kayo no. Unya, di kita kapasagda. Nakaingon ba ko na si Mama May? Wala. Wala dahi. May nalang gani. Okay, daghang nagayon ana. Di kita kapasagdan, kabalo ka loyal kay kusi mo. Loyal gid baya ko. Wala ko laing gipangita. Wa ko laing tan-awon kundi ikaw ra. Ang uban dia, pagpuyo sa mo, pag-eskwela sa mo. Okay. You know what? Nakita na ko ni grabe nila ka-sweet. Pinanana pa sila. Unya, kanang halata kayo ba nga nag-promise gito nga di biyaan. Samtang naglakaw sila, gamay naman laking dalan. Kabalo na mo kung sa mahitabo. Ang dalan nila, igo na silahang duha. Karon, kita man titog iro nga iso kayo. Ang ingon nga dili gibiyaan, ang gibuhat sa lalaki, gitulak ni dagan. Paano din sa Biblia, oh? Thank you, Pastor Joy. Daghan kay nag-ingon nga loyal. Pero loyal lang sa nguso, wala sa puso. Daghan kay may mahigugmaon. Mahigugmaon lang sa nguso, wala sa puso. Daghang nag-ingon faithful. Faithful lang kunuhay sa nguso, wala sa puso. For short, maayo lang mo istorya, wa gyud ma-prove. Pero ina nang katapad nimo, ma-prove gyud na nimo karon. Ina nang katapad nimo. Ang uban mahadlok konsulti. Di ba? Kung tanaw na ra ka kinakasultian na. Pero paano mahibal-an na faithful ka? Pinaagi sa mga gagmayng butang. Luke 16:10, mo ginagingon, whoever is faithful in small matters will be faithful in large ones. Whoever is dishonest in small matters will be dishonest in large ones. Mao na pinaka-importante, kung nangandoy ka nga ma-prove nimo, dapat sa gagmayng butang ma-prove na nimo. Daghag mo ingon, Pastor,
Mangalaga na gyud ko sa Ginoo kung naa na ko'y trabaho. Oh. Sa diha nakatrabaho nawa man noon. Pastor, mangalagad ko nimo kung maka-eskwela ko. Sa diha maka-eskwela nawa naman hinuon, nawa na busy naman sa project. Pastor, naginingon na ni sa kuha, pastor. Kung makauyab lang gyud ko, pastor. Mangalagad na gyud ko, manghinoon na gyud ko. Kabalo mo kung sige tubag nako. Kung karon gani nga ulitaw pa ka, wala ka naninuod sa Ginoo, paano na lang kaya pag nanakay uyab? Siguro tagaan na to benefit of the doubt, ang imuhang uyab, grabe kika faithful, pero pag mag-away mo, makita pa ba ka? Pastor, mo suporta ko sa simbahan, pastor, kung naaalang ko'y milyones. Kung di gani ka makasuporta sa simbahan, nga naa kay Jeez. Ayaw pag-expect bisag pila pa na kadako na nga makasuporta ka. Actually, wala na nagamater sa sulod sa imong bulsa. Nagamater na sa sulod sa imong kasing-kasing. That is why we must be faithful. We need to prove. Kanang sa mga DH sa gawas, always ako na madunggan. Bago na sila ginapagkatiwalaan, ang ilang mga labunon, ginabutangan ng kwarta. Kung iuli na nila, una, gamay pa nag-ibilin. Ibutang sa diri, ibutang ko lang, maski diri sa Pilipinas, na ay labandera, una, dako making balay, labandera man siya. Ana siya, pastor, kakita ko pastor ba? Gibindag 1,000 diri. Gibindan o nabilin. Akong giuli. Pag after 2 months, pastor, kita ko sa pitaka, diri sa bulsa, pastor, 100,000. Kanya, sige buhat ni mo. Kadugay naman siya tingog. Ana siya nga, giuli, gihapon ako, pastor. Ug sugod ato, pastor. Dili na ko labandira nila. Gikuha gigon nila as full-time. Mayordoma. Masa may mayordoma? Tigbantay sa tanang katabang. Pinaka-head sa tanang katabang. And na-amaze lang po ko sa iyang giingon. And after ato, paano mo ko kita kwarta, pastor? Usahay, ginasulayan ta sa mga gagmayng butang. Ayaw pa rin nila. Bisan sa gagmayng butang, we must be faithful. Amen ba? Nakatanawa, in 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Kung naay ni salig nimo, pahimong matinud-anon. Kaya kung kasaligan ka sa gagmayng butang, kasaligan ka sa dagko. So kung kaganiha, anong kinahanglan ta nga mahimong faithful? Number 1, it is a right thing. So unsa may buhaton nimo, you must prove it. Nga naman, kung gisalikan ka sa imong mama nga paeskwelahon ka, be faithful ay po sige kating-kating. Kung gitawat ka sa imong trabaho, to kinisalig sila sa imuha nga kaya nimo, be faithful. Ina nakatapa di mo, be faithful. And lastly, we must also expect. Kung gibuhat nimo ang pagiging faithful, tungod kay mauni ang tama, you must prove it. Kailangan ma-prove nimo. Kung ma-prove na nimo, you must also expect. Unsa may expect? Ilabi na sa Ginoo, because God rewards faithfulness. Ang Ginoo nag-reward gina. Lipay ka kung matagaan kag award sa eskwelahan. Pero how much more kung nagiging faithful ka, ang Ginoo mo reward gyud nimo. Amen ba? Kasi daghan kay ni sa tuwa. Nangandoy ta og award, nangandoy ta og reward. Pero isa lang ako makita.
you must also expect because God is a faithful God. Ingon gani diri sa Proverbs chapter 2 verse 8, He guards the path of the just and protects those who are faithful to Him. Nangandoy ka protection sa Ginoo? Be faithful. Here, protects those who are faithful to Him. Mao na ang reward sa Ginoo. Another reward, Proverbs chapter 28 verse 20. Basaha, 1, 2, 3, go. A faithful person will be richly blessed. Wala lang kagipanalanginan. Daghang panalangin. Mao nang matingala ka. Nga, sa una, unsa na may nahibalaan mo. Kinsa lang man ka. Pariha sa atong i-explain na kaganina. Nga nahimong mayordoma. Nga naman, tungod lang sa iyahang pagkamatinud-anon sa gagmayng butang, gisaligan siya sa dagkong butang. Kaya kung dili ka masaligan sa gagmayng butang, ayaw pag-expect nga ay mo salig si mo sa dagkong butang. Amen ba? So, mao gani na, you must be faithful. Nga naman na you will also expect, dili ako nasultihan ni ang pulong sa Ginoo. A faithful person will be richly blessed. Grabe. Kinsay gusto diri nga panalanginan. Unsay buhaton, nakatapan nimo, be faithful. Di ba? Kaya ako gani, lipay kay ko one time. Gipalitan ko ni Pastora Joy og duha ka pantalon. Ana siya, da. Pamilig duha ka pantalon. Pamilig pantalon. Nya, giduhan lang. Anak ko, nga naman, mami. Ana siya, award na ko si mga kay kugihan kay ka. Wow! Kalami sa pamina mo yung tagsunod. Sana po'y makita sa kuaw eh. Pag man mangita na yung pantalon. Sa una, akong pantalon, mga mahalon, yun na. Unya, dugay-dugay na ako kapalit yung mahalon na pantalon. Ngita ko. Ngita ko, baratuhon na siya, dili oh. Mahalon niya gipilis ko ah. Ana, asa may gusto gini mo sa duha? Anak ko, ang duha. Oh. Na may duha kang pilian. Asa may gusto mo sa duha? Gusto mo ko mahimong faithful, di ba? Gipapili man ko sa duha. Naging faithful ko sa utubag. Ako ingon sa iya, ang duha. Ala siya, sige, kagugihan man ka, oh. Palito na to na, alami, asa feeling, uy. Nindot, gina mahimong faithful na duha. What if napanaana ko nga, bisag asa lang. O yung tinuod man ang duha man akong gusto. Mawagin na, pag naimangutana sa inyo, hagay nga, nakakaon na ka? O yung tinuod na wala pa, pag himo man tinudaanon po rin, wala pa baya? Depende na siya ha. Unsay buhato niya? Amen ba? Di kay, nakakaon na ka? Bisan bago wala pa may ngariog busog pa man ko pero ang tiyan nagkutoy. Ikaw rin magantos kung di ka faithful sa imong bisag sa imong tinubagan. Be faithful. Pa imong matinudanon. O tanawa ko. Di na naghanaw pantalon ngano man papungutan na lagi nga. Asa may gusto nimo sa duha? Faithful man ko. Niyo ko, ang duha. Oh. Pero papilion na, basig maingon po nga, kinsa man giganahan mo sa mua. Inakatapan mo, ibang usapan na yan. Ha? Di na, mao. Ha? Okay. Now, Proverbs chapter 3, verse 3 to 4. Ako ang gi-explain sa inyo ha, o kung sa lagi mga reward sa mga taong faithful. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, itali, and write them on the tablet of your heart. Ayaw pawala ang pagigugma o ang pagiging faithful. Unsay resulta? 1, 2, 3, go!
then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Kung ang pagiging faithful di ay naakanunay sa ato, malipay ang Ginoo, musunod na lang po na ang mga tao, malipay. Kung mapalipay ni mo ang Ginoo, I believe ang tao malipay. Kaya kung sige ta, kung nauna nga malipay ang isa ka tao, you cannot please everyone. Kaya nga naman, halimbawa, gusto na ko palipayon si Inday. Pagpalipay daw kay Inday, palitan ako siya tanang gusto niya, na pwede malipay. Iyahang mga anak, nga nung sila labot. Tama ba? Ako ginamin. Ani? You cannot please everyone. Dili tanang tao nga nakita nimo malipay sa imo. Tan-awa ang katapad nimo. Bisa gusto na palipayon gyud perminti. Pero tan-awa na nasa luyo nimo di po na malipay. Nga naman, ngano siya raman? Kauban man mi. Di ba? Mao ginaanas Pastor Joy, pag magpalit siya sa isa ka anak, palitan gyud niya tanan. Pero naagi pwede malipay. Nga naman sa iyaha, mahalon sa kwa baratuhon. Mauna, ayaw na Panginunguha nga makapalipay kag tao. Paninguha nga mapalipay nimo ang Ginoo. Kaya ang kalipay sa tao mo, sunod na. Amen ba? Amen. Now, muna yung ganahan, you will win favor and a good name in the sight of the Lord. Di na nato lang ngayon. Mauna yung pinakaganahan ako. Revelation chapter 2, verse 10. Pag-abot sa langit, naatay ginatawag na mga crowns of life. Na crown of rejoicing. Crown of rejoicing mo na nga itong nakashare ka sa gospel sa ubang tao. Kana nakashare ka ba? Kana kung napadawat ni mo? Pag-lead ni mo sa prayer, niya napadawat ni mo, crown of rejoicing na sa langit. Okay? Na 7 crowns, taboy ba nito 9 crowns. Pero kini nga crowns, bisa kini man lang, makuha nato. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put you some into a prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Kamoy basa. 1, 2, 3, go. Be faithful even to the point of death, and I will give you the life as your victor's crown. Apil na korona sa langit. Kana pagkamatinud-anon. So ina pangitag tulo ka tao, i-high five ingna. Be faithful. Ayan. Be faithful. Ngano man, nanganoy tag award? Nanganoy tag corona? Nanganoy tag panalangin? Nanganoy tag protection? Be faithful. Let us pray. Salamat, O Lord, ni ini nga kabuntagon. Thank you because you always taught us to be faithful. And I pray, O Lord, that diri sa kalibutan, we will always be faithful. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpak sa buhay na Diyos.